Pinalalawak ng Rusya ang pagre-recruit ng mga bayarang sundalo sa Timog Silangang Asya, Aprika at Latin America. Ang proseso ay nakatago sa likod ng pakikipagtulungan sa gobyerno at security agency. Sinasabi rin ng mga analista na ang estratehiya ni Putin para talunin ang Ukraine, pati na rin sa pakikibaka laban sa kolektibong kanluran, ay isang digmaan ng pag-ubos na may sarili nitong mga patakaran. Ayon sa Institute ng Pag-aaral ng Digmaan, naniniwala si Putin na kaya niyang tiisin ang Ukraine. Upang mapatigil ang tulong ng kanluran, naghahanda ang Russia ng malaking digmaan sa Europa. Sinabi rin ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na ang bagong mobilisasyon sa Russia ay maaaring senyales ng pagbaba ng popularidad ni Vladimir Putin at maging dahilan ng paglala ng sitwasyon. Kasama na rito ang panganib ng paglipat sa mas malawak na labanan, ibig sabihin ay ikatlong digmaang pandaigdig. Si Putin mismo ang nagsabi na ang mga layunin ng espesyal na operasyong militar sa Ukraine ay makakamit at hindi ito maaaring itigil kahit na maraming Ruso na ang nasawi. Ano ang inihahanda ngayon ni Putin kung susuriin ang buong sitwasyon? Ito ang ating sabay-sabay na susuriin sa episode na ito. Ako si Alexei Pichi at bago tayo tumungo sa pangunahing bahagi ng episode, gusto kong ipaalala na sa YouTube channel na ito, araw-araw ay may ilang balita at mga analytical na kwento na lumalabas para lagi kayong updated sa lahat ng balita. Kaya inire-recommenda kong mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito, i-like ang video at mag-iwan ng komento. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye na nasa description ng video na ito. Nakasulat doon na suportahan ang channel ni Alexei Pichi. Pumili lang kayo ng pinakakomportabling paraan para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Kaya, talagang maaaring simulan ni Putin ang ikatlong digmaang pandaigdig. Maaaring magdulot ng pagbaba ng rating ni Vladimir Putin at paglala ng sitwasyon ang bagong mobilisasyon sa Rusya, kabilang ang panganib ng mas malawak na labanan. Ito ang opinyong ipinahayag ngayon ng Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky. Sabi niya, bumababa na ang rating ni Putin kaya posibleng hindi niya opisyal na i-anunsyo ang mobilisasyon sa Rusya. Sabi ni Zelensky, dati ay ayaw ng mga autoridad ng Rusya gumastos ng malaki sa mga kontrata, pero ngayon ay ginagawa nila ito para mapanatili ang personal niyang rating. Sinabi rin ng pinuno ng bansa na kung may mobilisasyon, maaaring maghanap si Putin ng mabilis na tagumpay sa ibang bansa at doon ituon ang aksyon para agad makuha ang resulta. Ibig sabihin, isang maikling tagumpay, isang mabilisang digmaan. Narito ang sipi mula kay Zelensky. Kung may mobilisasyon, hamon ito sa Europa. Mag-uumpisa siya ng malaking digmaan. Bakit ko iniisip na may ganitong panganib? At dahil kailangan niyang ibenta ang tagumpay sa digmaan laban sa Ukraine, lahat ng kaya niyang ibenta, na ibenta na niya. Gaya ng sinabi ko, hindi na maganda ang produkto. Ibinebenta niya ang kasinungalingan na parang may maaabot pa siya sa digmaan sa Ukraine. Saan ba siya maaaring magtagumpay ng mabilis? Tingnan ninyo ang mapa ng Europa. Sinabi ni Zelensky na natatakot si Putin sa tigil putukan dahil mahirap para sa Russian Federation na bumalik mula digmaan tungo sa kapayapaan at muling magdigma mula sa pananaw ng ekonomiya, lipunan at pandaigdigang ugnayan. CP, naniniwala akong natatakot si Putin sa tigil putukan dahil mahihirapan siyang muling bumalik sa digmaan mula rito. Ayon kay Zelensky, kailangan paigtingin ang presyon sa Russia gamit ang malalayong pag-atake, parusa, depensa sa labanan at mga inisyatibang pangkapayapaan para mapigilan ang paglala ng sitwasyon. CP, kailangan ng mas matinding presyon sa Russia. Gagana ang presyon kung mas malaki ang nawawala sa kanila sa digmaan kaysa sa iba pang sitwasyon. Malalakas ang ating long-range na atake at parusa. Tumayo sa laban, magtanggol, pero suportahan din ang mga inisyatiba para sa kapayapaan. Ayan, lahat ng ito ay gagana. Noong katapusan ng Setyembre, nilagdaan ni Putin ang kautusan para sa rekord na dami ng pagtawag ng mga Ruso sa serbisyo militar simula Oktubre 1 hanggang katapusan ng taon. Plano ng Russia na mag-recruit ng 135,000 sa hukbo. Ito ang pinakamalaking autumn draft para sa mandatoryong serbisyo simula pa noong 2016. Noon, 152,000 ang na-recruit sa hukbo. Bukod pa rito, noong Setyembre 24 inaprubahan ng State Duma ng Russian Federation sa unang pagbasa ang panukalang batas na papayag sa buong taong draft activities. Simula Enero 1, 2026 tuloy-tuloy na. Sa buong taon
ang pagtawag para sa serbisyo militar, hindi na 2 beses lang kada taon. Hindi sang-ayon ang mga eksperto kay Zelensky ukol sa mobilisasyon at sinasabi nilang maaaring hindi ipahayag ni Putin ang mobilisasyon pero ginagawa pa rin ito, magtipon ng malaking hukbo para sa digmaan sa Europa. Ayon sa Sentro ng Pagkontra sa Disinformasyon ng Ukraine, nagsasagawa ang Russia ng malawakang pagre-recruit ng bayarang sundalo sa Timog Silangang Asya, Africa at Latin America. Ang proseso ay isinasagawa katuwang ang pamahalaan at mga security agency. Binanggit ng ahensya na ang layunin ng espesyal na operasyon ay hindi lang para dagdagan ang tauhan para sa digmaan laban sa Ukraine, kundi pati na rin sa paglikha ng mga paralel na paramilitar na channel para sa mga hybrid na operasyon, mula sa paniniktik at sabotahe hanggang pampulitikang destabilisasyon sa mga rehiyong dating presensya ng Estados Unidos. Ayon sa mga eksperto, ang ganitong pagkuha ng mga mamamayan mula sa mga bansang konektado sa Washington sa ekonomiya o politika ay sumisira sa mga mekanismo ng seguridad at tiwala sa mga alyansang format. Magbabahagi ako ng bahagi mula sa ulat ng Sentro ng Pagkontra sa Disinformasyon. Nagre-recruit ang Rusya ng mga tao mula sa kriminal na ekosistema. Amerika na nagpapadali sa pagpopondo at lohistika ay nagdudulot ng panganib ng mga hotspot at sa pilitang paggamit ng puwersa malapit sa hangganan ng Estados Unidos. Nagbigay rin ang TSPD ng mga halimbawa ng ganitong pagre-recruit. Kamakailan lang, nagkaroon ng iskandalo sa Kenya matapos na malinlang ang isang atleta na pumirma ng kontrata sa kagawaran ng tanggulang pambansa ng Rusya at sa huli ay ipinadala siya sa harapan. Sa Ukraine, ayon sa kagawaran ng ugnayang panlabas, may ilang ganitong kaso. Sinasabing nililinlang at nire-recruit ang mga Kenyan para ipadala sa digmaan sa Ukraine. Samantala, sa South Africa, nadiskubre ang malawakang pagre-recruit ng kababaihan para magtrabaho sa mga pabrika ng attack drones sa Russian Economic Zone ng Alabuga na ipinapakitang legal na trabaho. Sa totoo lang, para ito sa sapilitang paggawa. Ayon sa Institute for the Study of War, nananatiling tapat si Putin sa kanyang teorya ng tagumpay, naniniwalang kaya ng Russia lampasan ang Ukraine at kanluran sa digmaan ng pag-ubos. Ayon sa mga analista ng Institute for the Study of War, naniniwala ang diktador ng Russia na magwawagi ang Russian Federation laban sa Ukraine at hinihintay ang ganap na pagsuko nito. Ang estratehiya ni Putin para talunin ang Ukraine, pati na rin sa pakikibaka laban sa kolektibong kanluran, ay isang digmaan ng pag-ubos na may sarili nitong mga patakaran. Digmaan ng pag-ubos. Paalala, ito ay isang laban ng tiyaga kung saan mas mahalaga kung sino ang mas matagal na makakatagal. Hindi na nanalo ang mas mabilis umatake, kundi ang may mas matagal na reserba ng mga yaman, ekonomiya at lakas ng loob. Pero may ibang mga eksperto na kumbinsido na kalokohan ito dahil hindi na pabor kay Putin ang panahon. Ayon sa mga eksperto ng The Atlantic, naniniwala silang dapat tapusin ni Putin ang digmaan bago matapos ang taon o sa simula ng susunod. Sa pinakamababa, dapat siyang pumasok sa seryosong negosasyon tungkol sa pagtatapos ng digmaan sa panahong ito. Nauubos na ang reserba ng Russian Federation na ginagamit nila sa digmaan, kaya mas lalala pa ang sitwasyon. Pinakamababang plano ni Putin ay masakop ang buong Donetsk. Dahil dito, iginiit niyang ibigay ng Ukraine ang rehiyong iyon sa Russia. Pero may problema para sa mga Ruso. Sa totoo, ang mapa ng Russian Ministry of Defense na tinitingnan ni Putin ay nagpapakita na malapit na nilang ipagdiwang ang tagumpay. Hanggang dulo ng Donetsk Oblast, konti na lang natitirang teritoryo. Isang pitik na lang, masasakop na lahat. Pero peke ang mapang yan. Walang ganoong tagumpay ang hukbong Ruso. At sa nakikita sa hinaharap, hindi masasakop ang Donbas. Naintindihan na ito kahit si Donald Trump na dati binigyan si Putin ng tsansa. Pero ngayon, tinatawanan na lang niya ito bilang papel na tigre. Nagmatigas si Putin at gustong ituloy ang digmaan, ngunit sa 2026 lalala pa ang sitwasyon ng Russian Federation. Humina ang ekonomiya ng Russia at bumagsak ang sektor sibilyan nito. Ngayon pa lang, bumababa na ang kita ng Russia sa langis at gas, nasusunog ang oil refinery at palaging humihigpit ang parusa ng Europa. Sa 2026 pati sa Libanya, lalo pang bababa ang bahagi ng ekonomiyang konektado sa militar. Opisyal na itong inanunsyo. Ibig sabihin nito, parehong babagsak ang sibilyan at militar na bahagi ng ekonomiya. Kaya ang buong ekonomiya ay babagsak. Ang pagbagsak ng ekonomiya ay nagdudulot ng pagbaba ng budget.
Ibig sabihin, lalo pang lalaki ang butas at kakailanganing takpan ito sa pamamagitan ng pag-imprenta ng pera na may banta ng pagbuo ng piramide. Sa huli, sa madaling salita, pagbagsak. Narito ang magandang halimbawa para sa inyo. Inamin kamakailan ni Vladimir Putin, diktador ng Russia, ang malawakang kampanya ng Ukraine sa pag-atake sa mga oil refinery, kasabay ng kakulangan ng gasolina at pagtaas ng presyo sa mga sinakop na teritoryo. Kaya naman, para maibenta sa lipunang Ruso ang pagpapatuloy ng digmaan. Ayon sa maraming eksperto, maaaring magdesisyon si Putin na palalain pa ang tensyon sa Europa. Parang sinasabi, mga Ruso, magtiis kayo dahil ngayon ay nakikipagdigma na tayo sa buong Europa. Wala na tayong magagawa, hinigpitan na ang sinturon, nagtitiis at kumakapit na lang tayo habang di pa lumulubog ang barkong ito. Ang barkong tinutukoy ay Russia-Moskva. Ano man gusto ninyo, dito ko na lang tatapusin. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang, ingat kayo, paalam.